Sa tingin ko nandun ang mga paso. Walang sinuman ang dapat mamatay, lalo na sa kamay ng mismong nang aabuso sa kanila. Isang single mom na server, pinatay habang nakaduty. Nasaksihan ng mga katrabaho at customer ni Ali Hill ang krimen. Ikukuwento ko tungkol kay Ali Hill kung paano siya inaalala at ang lalaking pinaratangang pumatay sa kanya. Maligayang pagdating sa Law and Crime. Ako si Anjanette Levi. Si Elisa Hill ay minahal ng marami, may maraming kaibigan at may anak na babae at lalaki. Si Elisa ay kilala bilang Ali kaya ito ang itatawag ko sa kanya. Masipag si Ali na nagtrabaho bilang server sa isang sikat na chili restaurant sa Norwood, Ohio, isang maliit na lungsod sa paligid ng Cincinnati. Ang Skyline Chili ay institusyon sa Cincinnati na may maraming sangay. Dito, papasok ka, uupo, order ng cheese coney, hot dog sa tinapay na may chili at maraming cheddar cheese sa ibabaw. Pwede ka ring umorder ng three-way chili sa ibabaw ng spaghetti na kilala at patok sa Cincinnati. Mabilis at magiliwi ang serbisyo. Sinasabi ko ito hindi para pag-usapan ang pagkain, kundi para bigyan ka ng idea sa nangyari noong pinatay si Ali Hill. Nagsilbi si Ali sa regular niyang shift bilang server noong Martes, Hunyo 2. Tanghalian yon, bago magtanghali. 7 araw siyang nagtatrabaho bawat linggo. Ito ang pinakaabalang oras sa Skyline Chili. Nag-order si Ali para sa customer na mangyari ang hindi inaasahan. Ayon sa pulisya ng Norwood, isang lalaki ang pumasok sa restaurant at sinaksak si Ali Hill gamit ang kutsilyo. May nangyari sa Skyline Chili sa Norwood. May dumating na customer, nandun na ang truck. Ano nangyayari? Sa dibdib ba ito? Sige, babae ang sabi mo? Hindi, magiging babae, yung normal lang. Skyline and Norwood! Sige po, ma'am, papunta na sila. 458. Diyos ko, sa ngayon, pero sa tingin ko siya, di ko alam. Right now, but I think she's, I don't know! Sabi mo, sinaksak siya sa dibdib. Patibong ito! Nandito sa ibaba! Nasaan ang taong sumaksak sa kanya? Nasa labas siya sa... Okay, ay. Lalaki ba o babae ang sumaksak sa kanya? Lalaki, siya ang dati niyang nobyo. Sige, nandyan pa ba siya? Hindi, tumakbo siya palabas. Sige, nakita mo ba kung saan na siya tumakbo? Tumakbo siya palabas, sinabot siya ng mga tao. 911 ang emergency. Hi, nandito ako sa Norwood Skyline. Sa Norwood, this bawa na nasapsak. Yung lalaki, tumakbo palabas ng pinto at hindi namin alam kung nasaan siya ngayon. Sa tingin ko, marami nang tumawag dito sa Skyline sa Norwood. May nangyaring pananaksak. Sige, papunta na ba siya? Kailangan nila ng ambulansya. Hindi ko alam. Nasa drive-thru window ako. Nasa drive-thru ka? Kailangan ng ambulansya para tumulong sa tao. Nasa amin na siya. Papunta na siya rito. Alam mo ba hitsura niya? Hindi ko alam. Maraming tao ang tumakbo palabas para habulin sila. Sige. Naririnig ko lang ang sigawan ng mga tao sa loob. Sige, ayos na. Maraming tawag na yan. Kaya i-disconnect ko na at i-update sila. Salamat. Ngayon, ilang clip lang mula sa tawag sa Siyam Isang Isa ang pinatugtog ko. Hindi ko na ipapatugtog ang mga bahagi kung saan tinuturuan ng dispatcher ang isang babae paano tulungan si Ali hanggang dumating ang EMT. Nakakatakot talaga. Ayon sa huling tumawag, may humabol sa lalaking sumaksak kay Ali palabas ng restaurant. Nahanap ng mga pulis ng Norwood ang lalaking pinaniniwalaan nilang sumaksak kay Ali Hill. Ang pangalan niya ay Rick Wright. Siya ay 37 taong gulang at nakatira sa Norwood. Kinumpirma ng opisina ng piskal na si Wright ay dating nobyo ni Ali. Ipinapakita ng mga record ng korte na si Rick Wright ay may hatol na sa isang mabigat na krimen. Nakulong siya dahil sa robbery at dati ring nahuli sa pagtutulak ng droga. Noong Disyembre 2025, formal siyang in-indict ng pananakit sa isang pulis. Mukhang hindi dumalo si Wright sa korte. Sa parehong buwan, kinasuhan si Wright ng paglabag sa probation dahil hindi siya nag-report at hindi dumalo sa court-ordered na gamutan. Ayon sa lawandcrime.com, sinabi ng kaibigan ni Ali Hills na sandali lang silang naging magkasintahan ni Rick Wright. Maka 3 o 4 na buwan pa lang, may mga warning signs na ramdam ni Ali na maaring obsessive si Wright.
Ayon kay Brooke Crawford, sa pagkakaalam niya, isang taon nang hindi nakikipag-usap si Ali kay Wright at ginawa niya ang lahat bilang biktima ng domestic violence. Walang request para sa protective order o katulad nito. Sa kabila ng pagsisikap ng mga katrabaho ni Ali at mga EMT, hindi na siya naligtas. Si Ali Hill, isang 27 taong gulang na ina ng 2 batang anak, isang babae at isang lalaki, ay namatay. Siya ay pinaslang. Inagaw ang kanyang buhay ng lalaking minsan niyang nakarelasyon, ayon sa pulisya. Ayon sa GoFundMe, nagtatrabaho si Ali ng 7 araw kada linggo bilang pangunahing tagapagtaguyod ng pamilya nila. Nagsikap siya ng husto para matustusan ang pangangailangan ng kanyang mga anak at inaalagaan din niya ang kanyang amang may sakit. Sa katunayan, nag-iipon siya ng pera para makabili ng van na magagamit sa pagdadala sa kanyang ama sa mga medical na appointment nang siya ay pinaslang. Kakamatay lang ng ina ni Ali at nayoy panibagong trahedya ang dumating, ang pagpatay kay Ali. Pinipilit ngayon ng pamilya na alagaan ang 2 niyang anak. Sarado ang Skyline Chili sa Norwood noong Miyerkules, Hunyo 3, pero magbubukas ulit. Sa labas ng restaurant na laging mataw, may mga paso ng bulaklak at mensahe ng suporta para sa pamilya at kaibigan ni Ali. May mga nagluksa na hanggang ngayon ay di pa rin makapaniwala sa nangyari. May naramdaman ako kakaiba noong pumunta kami para kumuha ng tanghalian para sa mga anak ko, na parang kailangan kitang pigilan. Kailangan ko siyang ipagdasal, pati ang mga anak niya, at ipanalangin na mamulat ang sistema ng hustisya at kumilos agad para panagutin siya at makita ng iba pang nang-aabuso na hindi basta magagawa ang ganitong bagay. Nagdadasal na lang ako habang tumutulo ang luha ko na parang kilala ko siya. Yan lang ginagawa ko dito, ipinagdarasal ko siya. Sa tuwing pumapasok kami, umiiyak siya. Magalang siya, tinrato niya ang mga anak ko na parang matagal na niya silang kilala, kahit hindi laman. Siguro, nandyan ang mga kaso at walang sinuman ang dapat mamatay, lalo na sa kamay ng nanakit sa kanila. Sobrang sakit nito sa puso ko. May mga batang nawala ng ina, isang ina na nagsusumikap para mabigyan ng magandang buhay ang kanyang mga anak. Hindi tama ito, hindi ito ayos. At hanggat hindi pa natutuklasan ng mundo kung ano ang dapat gawin para matulungan sila, magiging mahirap talaga. Sabi mo nagtatrabaho ka sa isang shelter para sa mga biktima ng karahasan sa tahanan. Hindi ako pwedeng magbunyag ng lokasyon o detalye. Pero pamilyar ka sa karahasan sa tahanan. Isa itong napakasamang siklo. Nakakabahala ito. May mga babaeng nagmamakaawa na matulungan. Ang delikadong ginagawa ng tao ay baka mabunyag ang ganitong asal at mapagbasehan ito sa pagtrato sa kanila. Delikado ang sitwasyon, kaya ang layunin mo ay makaalis. Dalhin sila sa isang ligtas na lugar hanggang makabangon sila at ilayo sila sa lugar kung saan madali lang silang maabutan. Nakakalungkot talaga tingnan. Nakausap ko rin ang lalaking nagtatrabaho malapit sa Skyline Chili at madalas siyang kumakain doon. Hindi ko alam kung sino yon nung una. Basta nakita ko lang sa Facebook na may nangyari sa Skyline Chili at sabi ko, grabe. Pagkatapos, narinig kong may nasaksak at namatay. Di ko alam kung sino hanggang nabanggit ang pangalan niya. At nang makita ko yon, oo, parang naapektuhan talaga ako. Kasi, alam mo, mabait talaga siya. Alam mo, kinakausap niya lahat, pumapasok siya, at alam mo, talagang mabait na tao. Kumakain ka ba dito madalas? Palagi. Palagi. Oo, ganun sila. Handa na ang order ko, bago pa ako pumasok. Ganun kadalas akong kumain dun. Alam na nila kung anong ordering ko. Nakakulong si Rick Wright sa Hamilton County Justice Center dahil sa aggravated murder, at felonious assault sa pagkamatay ni Ali. Formal na siyang sinakdal sa parehong mga kasong yon. Hindi siya pinayagang magpiyansa. Sige, halukain pa natin ang mas malalim ang karumal-dumal na kasong ito kasama si Mark Weaver. Nagtatrabaho siya bilang taga-usig sa estado ng Ohio at minsan ay nauupo rin bilang hukom. Mark, ikaw agad ang naisip ko nang malaman ko ito dahil marami ka nang nausig na kaso sa maraming taon. At narito si Rick Wright na inakusahan ng paglapit sa kanyang dating kasintahan sa pinagtatrabahuhan nito at pagsaksak sa kanya. Ano ang ibig sabihin nito para sa'yo bilang taga-usig? Una, bilang tao, napakasamang krimen ito. Ayon sa nabasa ko, ginagawa ng babae ang tama. Inaalagaan ng mga anak at nagsusumikap magbayad ng bayarin sa marangal na trabaho.
na yon, may isang baliw na lalaki na dumating at pinatay siya, kaya talagang nakakatakot. Pero kapag nangyari ito sa isang lugar na ganito bilang isang piskal, ang una kong naiisip ay ang mga saksi. Tama, di ba? Marami sa mga krimeng hinawakan ko sa mga nakaraang taon ay ang biktima lang at ang suspect at baka wala ng ibang saksi. Karamihan sa mga kasong sexual na hinawakan ko, puro salita lang ng magkabilang panig. Kung pumatay ka ng tao sa mataong restaurant katulad ng Skyline, tiyak na may saksi at mas madaling patunayan ang kaso. Mas madali talagang patunayan. At alam mo, ang usap-usapan sa social media ay, ibig kong sabihin, si Ellie ay nagpapasok ng order noon. Ginagawa lang niya trabaho niya, nagtatrabaho sa shift at nagpapasok ng order. At nilapitan siya ni Rick Wright at sinaksak siya sa likod. Sigurado akong abala noon. Ang Skyline sa Norwood, Ohio ay tunay na matao. Oo, nasa tabi ito ng isang madalas daan ng kalsada. Ang mga Skyline ay parang mga mabilisang kainan kung saan papasok ka, uupo, o-order ng cheese coney at three-way, o kung anumang gusto mong kainin, tapos aalis ka na rin agad. Kaya mabilis silang nakakapalit ng customer sa mesa. Kaya siguradong napakahirap nito. Hindi ko maisip ang pinagdadaanan ng pamilya ni Ali, mga anak niya at tatay niya. Para rin sa mga manggagawa, nagpapatakbo ng Skyline at mga customer, nakakatakot talaga ito. Kapag kinakausap namin ang mga saksi sa ganitong kaso, kadalasan may PTSD sila dahil nasaksihan nila ang pinakakatakot na bagay sa buhay nila. Kaya ang mga dasal at pakikiramay, syempre, ay para sa kanyang ama at sa kanyang pamilya. Pero bawat isa sa mga taong nakasaksi nito ay maalala ito sa halos buong buhay nila, kung hindi man sa buong buhay nila. Pagkatapos, bilang mga piskal, tatawagin namin sila para maglahad at tatanungin ng depensa na maaring nakakatakot. Para sa ibang saksi, pumunta lang sila roon para bumili ng Coney Dog. Pero ngayon, may bagong alaala sila at maaring tawagin bilang mga saksi. Kung umabot man ito sa paglilitis, na tingin ko hindi mangyayari. Dahil napakalakas ng ebidensya, kaya iniisip ko na kung sinumang abogadong tagapagtanggol ang kumuha ng kaso, magmamadali siyang pumunta sa opisina ng piskal para makipag-plea bargain. Sa estado ng Ohio, meron silang kasong pagpatay na may parusang 15 taon hanggang habang buhay. Pero meron din silang kasong pinalalang pagpatay. At iyon ay kasong naaangkop kapag ang krimen ay pinagplanuhan. Pero may iba pang mga bagay na isinasaalang-alang sa kasong iyon, may iba pang mga kinakailangan. At isa sa mga iyon ay, alam mo, ang edad ng biktima, mga bagay na ganon. Nakikita mo ba na itataas ng piskal sa grand jury ang kasong ito bilang aggravated murder kapag ipinipresenta ang kaso? Sa unang tingin, mukhang hindi nila gagawin yon. Kung gagawin nila yon, malaking bargaining chip yon dahil nagawa ko na ito dati. Inaakusahan ng aggravated murder tapos ibinababa sa murder, kaya nakakakuha pa rin ng conviction. Depende talaga ito sa detalye ng kaso. Hindi ko alam kung ilang taon na ang lalaking ito, pero malamang ay makukulong siya ng, sa tingin ko, 20 hanggang 30 taon. Marami pa rin dito ay nakadepende sa hukom. Nakadepende rin ito sa kasunduan ng piskal. Pero kailangan niyang maglingkod ng matagal na panahon sa kulungan. Hindi ito magiging kaso na maaring patawan ng parusang kamatayan para sa mga nanonood na iniisip na maaring may death penalty. May death penalty ang Ohio. Nakatrabaho na ako sa mga kasong may death penalty. Hindi ito pasok sa death penalty sa Ohio. Pero itong lalaking ito ay may kakaibang pinagmulan. Ibig kong sabihin, ayon sa record ng korte, nilabag niya ang probation dahil sa misdemeanor na pananakit na mukhang laban sa isang pulis. Nilabag niya ang probation na yon mukhang noong Disyembre pa, ayon sa mga record, pero hindi siya kailanman nahuli. Medyo nakakagulat yon. At siguro dahil ito ay isang misdemeanor lang, kailangan sigurong mamili ng mga pulis kung alin ang uunahin kapag limitado ang mga resources. Mayroon din siyang, alam mo na, mga naunang pagkakahatol dahil sa ibang mga krimen. Alam mo parang, wow, kung nahuli lang sana siya dahil sa paglabag niya sa probation noong Desyembre, baka, depende sa judge, baka nakakulong pa rin siya ngayon. Tama yan. Karamihan sa mga tao iniisip na kapag may inilabas na arrest warrant, bigla na lang kikilos ang mga pulis at maghahanap agad ng tao sa mga kalsada. Totoo ito sa mga seryosong felony na kaso at madalas nangyayari. Karaniwan,
Bihira mangyari ang mga misdemeanor warrant dahil sobrang dami nito at kulang ang pulis, lalo na sa malalaking suburb tulad ng Norwood. Ang karaniwang nangyayari ay naglalabas ng warrant. Napupunta ito sa sistema na kapag hinuli ka ng pulis sa traffic violation, tinitignan nila ang pangalan mo kung may warrant ka. Kaya naman, ang pagpapatupad ng batas trapiko ay hindi lang tungkol sa kaligtasan sa kalsada. Tungkol din ito sa paghahanap ng mga taong may aktibong warrant na dapat arestuhin at ikulong gaya ng taong ito. Talagang nakakatakot ang kasong ito. Hindi ko alam, nabigla ako nang nabasa ko ito. Ibig kong sabihin, yung katotohanan na may pumapasok sa isang restaurant na may dalang armas at tinatarget ang isang tao, at ito ay isang kaso ng domestic violence. Ipinapakita lang talaga nito. Walang pakialam ang taong ito, wala siyang pakialam sa sarili niya, wala siyang pakialam sa biktima, at handa siyang gawin ang kahit ano. Wala na siyang mawawala. Tama ka, hindi ako popular sa mga kaibigan kong defense lawyer kapag sinasabi ko ito. May maliit lang na porsyento ng mga tao sa mundo na pumapayag o handang magdulot ng matinding karahasan o kamatayan sa iba. Kailangan nating ikulong sila sa halos buong buhay nila para iyon maprotektahan ng iba sa atin. Kaya pabor ako sa mahigpit na pag-uusig at mahahabang sentensya sa mararahas na krimen. Kapag ginagawa natin iyon, inilayo natin ang mga taong napatunayang pinakamapanganib mula sa mga pinakamahina. Oh, talagang kakilakilabot ito, kakilakilabot na kaso. Kaya inaasahan mo, at sa tingin ko tama ka, inaasahan mong aamin din siya sa kasong ito. Ang lalaking ito ay nakakulong ngayon nang walang piyansa. Magkakaroon ng isa pang pagdinig sa Biyernes at maaring magtakda sila ng piyansa sa panahong yon. Pero ang ibig kong sabihin, nagkaroon na siya ng paglabag sa probation at hindi pa rin siya nagpapakita sa korte kahit na may paglabag na siya sa probation or kung ano paman. Kaya, alam mo na, mataas ang magiging piyansa kahit ano pang itakda nila, kahit ano pang halaga ng piyansa, siguradong mataas ito. Oo, sa Ohio, ilang taon na ang lumipas nang baguhin ng mga botante ang konstitusyon para obligahin ang mga hukom na isaalang-alang ang kaligtasan ng publiko sa pagtatakda ng piyansa. Kaya samayin ako sa iyo, talagang magiging napakataas ng piyansa. Hindi niya kayang magpiyansa, mananatili siya sa kulungan. At kung ganun niya karami ang mga saksi na maaari nating ipalagay, talagang marami. Gaya ng sabi ko, ang depensa niyang abogado ay tiyak gustong makipag-areglo. Kapag umabot ito sa paglilitis, siguradong maapektuhan ang hurado laban sa akusado at agad siyang mahahatulan ng pagkakasala. At depende sa hukom, inaasahan kung magpapataw siya ng parusa na nasa mataas na dulo ng posibleng parusa. Talagang kakilakilabot. Mark Weaver, maraming salamat sa pagbibigay ng oras. Pinahahalagahan ko ito. Salamat, Annette. Siyempre, may GoFundMe na ginawa para matulungan ang mga anak ni Ali. Pero nag-set up din ang Skyline Chili ng pondo para matulungan ang mga anak at pamilya ni Ali. Naglabas ang restaurant ng pahayag sa Facebook na labis na nagdadalamhati sa pagkawala ng kanilang longtime server na si Ali Hill. Ang Norwood Skyline ng pamilya Miss Mizla ay magdodonate ng 20% ng benta ng restaurant mula Hunyo 8-15 sa pondo na direktang makikinabang ang dalawang anak ni Ali. Nagbigay ang Skyline Chili ng $25,000 sa pondo. Ang aming mga katuwang sa Coca-Cola Consolidated ay nagbigay rin ng $25,000 sa pondo na ito. Maraming salamat sa inyong mga panalangin at suporta. Muli, si Rick Rate ay nakakulong ng walang piyansa at nakatakda siyang humarap muli sa korte sa Biyernes, Hunyo 5. Iyan na po ang episode ng Law and Crime. Ako si Anjanette Levi. Salamat sa pagsama. Kita tayo dito sa susunod.